tagumpay sa PI, mga PI nila. Hindi rin sila umubra sa impeachment, kaya narito na tayo ngayon. Ipipilit nila na si Boying maging ombudsman para ipakulong si VP Inday Sara bago mag-2027 at hindi lang si Inday Sara, kundi lahat ng mga Duterte, kaalyado ng mga Duterte, baka pati ako. Yan ay sa gitna ng paghihirap ng mga Pilipinong binabaha ng tubig, ng korupsyon at ng kawalang aksyon. Tinutukan ko ang Plan A nila na People's Initiative Chacha. Binuking ko ang Plan B, yung impeachment, para mawala sa landas nila si VP Sara sa 2028. Ngayon, nasa Plan C na po tayo, sa Ombudsman naman. Naunpay, nakita ko na, kaya ako nagsampa ng kaso nung May 2, nandun ako sa Ombudsman. Kung hindi kayo titigil sa pamumulitika, mag-asaran tayo. Hindi ko rin kayo tatantanan. Para kayong mga kabayong na katapalodo sa 2028, 2026 pa lang ngayon. Napapabayaan nyo ang bayan sa kakaisip ng ambisyon at paraan paano nyo buburahin ang mga nakaharang sa mga maiitim ninyong plano. Nasa 2028 na kayo. 2026 pa lang. Paano makakaligtas at mabubuhay ang Pilipino 2026, 2027? Paano makakaraos? Hindi sila tulad ng mga buhaya na kaya sa lupa at lumalangoy sa baha, walang pakialam. Ngayon, ang OMB, bantayog ng katwiran para sa mga lingkod bayan. Pati ba naman yan, gusto ninyong baluktutin? Habang nagsusumikap ang lahat ng tapat, habang ang lahat ng Pilipino ay galit dahil gustong makakita ng tuwid, habang pilit naming nire-reband na tuwid ang sistema, eto kayo at pilit nyong kinukulot, binabaluktot, ginugulo. Ang OMB ay opisina, hindi parlor. Tigilan nyo yan. Ang mensahe ko naman kay bagong Deputy OIC Ombudsman Vargas ay simple lamang. Kung nayayanig ka na sa pressure, isabuhay mo na lang ang sikat ng kanta ni April Boy Regino. Kapag nariyan na ang suhol, itaas mo ang iyong dalawang kamay ng ganito at sabihin, hindi ko kayang tanggapin. Wala lang. Naloloka na ako. Yes po. Git ninyo na plano nila na kaya ilagay si Secretary Boying Remulla sa Ombudsman para ipakulong si VP Sara at mga kaalyado niya. Ano yun, suspicion o may nakuha kayo na mabigat na information na pinagbasihan nyo? Yes, marami po tayong information na talagang dito patungo ang paghalal ng isang ombudsman na kaibigan natin dati pero hindi naman natin mapagkakailay. Ang labo-labo naman ng ganon. Kaya tututulan ko po at magtiisan po tayo. Hindi natin kakayanin yan. At hindi dapat mangyari yan. Dahil klaro naman, hindi dapat politiko. Klaro yung conflict of interest. Hindi naman itatakwil na may kaso. So, 2 sets of cases against Secretary Boying Remulla presently pending before the Ombudsman. Kung paano siya magkakaroon ng clearance from the Ombudsman. Pipilitin talaga, pinaltan na yung Deputy OIC na dati nariyan. Si Deputy OIC Castillo, malamang ayaw mag-cooperate, kaya kung ano-anong paninira, nakikita natin sa online. Meron administrative case for grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of the service. May ikalawa pa, may criminal cases, usurpation of judicial functions under the revised penal code, another criminal case for arbitrary detention of PRRD. Ayan, so nag-file ako nung nakaraan 27 August ng position paper at cautelam kasi marami pang pending, marami pang iniintay. Higit sa lahat, hindi pa nare-resolve yung time to file the position paper. Iintay rin kami, yung mga respondent. Panayang extension of time to file, wala pa, hindi pa pinipila. Tapos yung counter affidavit pa. And then Marbil, si General Marbil, may motion to withdraw pa his rejoinder affidavit. So ang dami pang nakatenga. Dapat talaga, pasok na yan sa preliminary investigation. Di naman nila pwedeng i-dismiss kasi umandar na yung kaso Meron pa akong motion for clarificatory hearing. Meron pa akong motion for supplemental position paper. Kaya, ayun, nung nag-file ako nung 27 August, yung sumunod na araw, wala, tinanggal na si OIC Ombudsman Marie Flor Punsalan Castillo. Bigla-bigla ang pinasok yung Deputy Ombudsman sa Visayas, si Dante Vargas naman. Ang daing-daing naririnig, ang daming haka-haka, ang daming pinapakita na sinisiraan na nga
si OIC Ombudsman Castillo na dati-rati wala naman tayong naririnig tungkol dyan. Kung ano-anong district engineer flood zone control, talaga naman nasa uso bigla. Ang totoo, ang balita, ang pagkakilala kay Justice Punsalan Castillo, hindi daw yan napapagsabihan kasi very independent-minded at very legalista. Kaya hindi talaga nauuto, hindi talaga nasusuhulan. Yun na nga. Tapos may issue pa na yung bagong OIC Ombudsman Vargas, ang asawa daw, kaklase daw ni Secretary Boying sa UP Law. Therefore, there's extremely heavy pressure to dismiss the case against Boying. At eto nga, na itong kaso ay madidismiss ngayong linggo. Bakit i-dismiss yan? Yan ang tanong ko. At ang balita, immediately executory ang ilalabas. It's also alleged that even though the time for filing of the motion for reconsideration has not lapsed, the OIC will nonetheless issue an ombudsman clearance para tuloy-tuloy ang pag-appoint kay Boying. It's very bothersome if the cases will be dismissed days after the position papers were filed. Kulang pa yung response galing sa mga respondent. Marami pang pending incident. I-dismiss. Ang dami pang nakatenga. Hindi ba nakakaduda yan? There is a very ominous reason, clearly, for Secretary Boying to become the next ombudsman. It's the new face in the effort to get rid of VP Sara before 2028. And since the PI failed, the impeachment failed, therefore, the third attempt is lawfare at its very worst. Imprison Inday Sara, all the Duterte allies, including myself, perhaps, to be harassed by cases with the new ombudsman. Plunder will be the name of the game, no bail, and imprisonment until 2028. I will be very, very surprised kung aabot si VP Sara na malaya kapag naupo itong uri ng ombudsman. Kaya ako, magpa-file ako ng opposition, pati sa JBC, dahil klarong-klaro yung conflict of interest, tapos magiging magulo. Kapag itong mga kaso sa PRRD arrest will be rendered ineffective. Halimbawa, if the OIC Ombudsman caves to pressure, dismisses na nga the cases, pati yung MR i-dismiss, mapupunta sa CA, sa Supreme Court. Paano yan? Kahit i-reverse ng CA or Supreme Court yung OIC Ombudsman, orders the dismissal from service, declares he's perpetually disqualified. Paano ma-enforce yung desisyon na yan kung si Secretary Boying ay nakaupo ng Ombudsman? He can only be removed by impeachment. It may not be amiss to inform the JBC as well as the present OIC Ombudsman that we understand and commiserate with the unbearable, tremendous pressure to issue a clearance. That way, the JBC is apprised to scrutinize more carefully instead the circumstances surrounding the issuance of said clearance or certification, if and when that will be issued. Yun lang. Yan yung ganung plano to rid VP Sara and then i-dismiss yung kaso against Justice Secretary Remulla para may appoint siya sa ombudsman? Well, balitang-balita, ang pressure sa mga investigador, matindi ang pressure, naririnig natin sa JBC, at nakita natin ang mga galaw, di ba? Pinapaltan ang karapat-dapat na Deputy OIC na wala namang bahid at wala namang dahilan, biglang tinanggal at iba yung linagay, nakakapagtaka talaga. At saka yung time frame, talagang sapilitan, sa deadline. May mga deadline silang hinahabol. Ma'am, ano pang magagawa pa po nung isasubmit niyong opposition kung ongoing na po yung selection ng JBC ngayon for ombudsman po? Oo nga, yun. Talagang tignan natin, sana makinig sila and sana intindihin nila kung gaano kahalaga ito sa buhay ng ating bansa. Na isang tabi na ng todo-todo ang problema ng baha. Malunod na tayo sa tubig at korupsyon. Basta yung ambisyon na lamang ng iilan ang nangingibabaw. Good morning. Ma'am, ngayon yata isasala sa JBC interview si Natapos na, alas 10. Oh. Pero yung opposition nyo po, na-file or na-discuss nyo po ba kay Senator Alan as member ng JBC representing Kakausapin ko mamaya. Nagulat kasi ako, hindi ko akalain na magpapa-interview. Akala ko bawal yun hanggat walang clearance. Aminin ko, hindi ko alam na kanina naka-schedule agad-agad. Will you also question his being included sa shortlist? Tignan natin kung anong gagawin. Pero hanggat maaari, talagang pipilitin ko hanggat kaya at tututulan. Tulad nga ng sinabi ko kanina, ay nako, hindi ko rin kayo tatantanan kasi klarong-klaro naman ang moves nila.
May message din po kasi. Darapala na po. Ang mensahe niyo po sa ading niyo na ultimately sila may appointing authority. Ay, nako. Talaga naman, hindi yata nakikinig. Ma'am, kung ayaw nyo kay Sec Boying, kanino kayo doon sa 17 o 16 na iba pa? Ay, hindi naman sa ayaw ko. Kaya nga lang, wag naman binabraso yung ombudsman. Yan na lang ang huling hantungan ng hustisya, ng katotohanan. Ang bigat naman nun. Constitutional body, guguluhin, ano? Wala naman akong sinasang-ayunan. Ang sinasabi ko, klarong disqualified. Kaya wag na lang. Ang liwaliwanag naman ang conflict of interest. Nakikita naman natin ang problema kapag may pending admin and criminal charges pa. Ang bigat naman, tapos gagawin ninyong ombudsman. Tama ba yun? Wala naman akong kinakampanyang kandidato para ombudsman. Sa totoo lang. Hindi ko nga kilala yung mga listahan. Siyempre, trabaho ng JBC yun eh. Wala na. Ano? Ibang issue lang. Ay, okay. Pero babalik pa ako sa budget. Okay, Oo, sige. yung madalian lang kung gusto nyo. Pero yun lang. Yes po. Ma'am, hindi ba parang ang for a goal na tanggalin lang si VP Sara, yun po talaga yung goal ni Secretary Remulla? Eh, hindi siya. Siguro yung mga nag-uutos din sa kanya. Marami kasi, di ba? Di ba masyado nang maliwanag ang pattern. Noon sinabi ng iba na napaka-alarmist ko. Bakit ko binubulabog ang lahat tungkol sa PI? O ngayon, tignan natin. Tapos yung impeachment, parang maniwala na itutuloy. Ayan, tinuloy. Wala rin nangyari. Kaya nandito na tayo sa Plan C. Yan talaga ang nangyayari. Ma'am, saan nyo nakuha yung information na may ganitong plano? Mag-ombudsman siya para ipakulong si VP Sara? Maliwanag naman kasi talagang sinabi na rin nung nag-iimbestiga yung mga Quadcom tungkol sa confidential and intelligence funds na ang tinutukoy, plunder charges, non-bailable, kulong bago 2028. Nakausap nyo na si VP Sara about this, ma'am? Yung possibility Hindi, ng actually hindi pa. Kasi wala siya rito, sa totoo lang. At sa dami ng problema nun, dadagdagan ko pa. Hanggat kaya ko, talagang hindi ko tatantanan to at mag-aasara na lang kami. Pero, sorry. Pero Yep. hindi naman po gusto ni VP Sara, di ba? Sorry? Masagot po, hindi lang gusto ni VP Sara, masagot sa proper forum yung mga charges laban po sa kanya. Tama. So, hindi ba parang, o talagang si SOJ Remulla po yung bagong bala against her and Dutertes po? Tignan nyo yung mga kilos nilang lahat, di ba? Doon patungo. Kung sana magkakaroon ng patas at makatotohanang depensa sa korte, kung papayagan siya, yun ang gusto niya. Pero kapag ganito, na brasuhan, may balitang suhol, ginagamit yung mga may personal relationship, pinapaltan yung walang kamalay-malay na justice. Kung ano-ano ang nangyayari, pipilitin ng JBC, pa-i-interviewin. Pambihira, hindi ba nahalata na brasuhan na talaga ito ng todo-todo? Kaya sabi ko nga, kung ganyan at hindi kayo maawat sa pamumulitika, mag-asaran tayo, hindi ko rin kayo tatantanan. Considering yung composition ngayon ng JBC, maasa kayo ng pag-ingay ng composition? Oo naman. May nakausap na kayo ng member? Wala. Hindi ako naglalabi, nakakahiya naman po. Magpa-file siguro ako. When are you going to file your own? ASAP, nagulat ako. Kanina, nag-interview eh. Yung mga mention yung ginagamit yung mga argument sa OCC. Oo. Tignan natin. Baka to follow na lang yung OMB clearance. Kaya nag-interview. Hindi ko alam. Okay. Alright. Thank you, ma'am.